Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, another sari-sari store tips po ang i-share ko sa inyo. Pero bago po tayo mag-start, ay meron lang po akong gustong i-shoutout. Shoutout po sa inyo Ma'am Marilyn Ariola from Bicol. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng taga Bicol. Especially sa inyo po, Ma'am Marilyn Ariola. So, ang topic natin for today's video is yung sikreto kung bakit nagtatagal ang isang sari-sari store or isang tindahan. Ano-ano nga ba ang kailangan natin para magtagal yung tindahan natin ng ilang taon or ilang dekada. Ganon mga kasari. So, number 1, hardworking person ka dapat. So, dapat hindi ka okay lang mapagod pero hindi ka hihinto. Ganon. Kasi normal lang naman sa tao mga kasari ang mapagod pero hindi susuko. Kasi sa pagtitindahan, talagang pagod kung pagod kasi ikaw lahat. Ikaw mamimili, ikaw magdi-display, ikaw magtitinda, ikaw magbubukas, ikaw magsasara ng tindahan mo. As in, ikaw lahat. Ikaw maglilinis, 'di ba mga kasari? So, bilang isang tindera, kailangan talaga natin na maging masipag. Kasi kapag hindi tayo masipag, mapapabayaan natin yung tindahan natin. Hindi natin yan matututukan. Kung tayo ay masipag, talagang mga kasari, tatagal yung ating negosyo. Kahit hindi pa man yung tindahan kahit anong negosyo. Kasi lahat naman na dadaan naman yan kapag masipag kayo. Na dadaan yan sa tiyagaan, sa sipag, 'di ba mga kasari? Kasi kung tatamad-tamad ka, may tindahan ka, talagang mapapabayaan mo yan pagdating lalo sa stocks. Tsaka yung mga mabebentang paninda, talagang mapapabayaan mo yan kung hindi ka nakatutok sa negosyo mo, sa tindahan mo. Pangalawa, mahal mo yung business mo or mahal mo yung tindahan mo. Kasi guys, kapag mahal mo yung ginagawa mo or mahal mo yung negosyo mo, hindi mo papabayaan yan Talagang nakapokus ka lang dyan. So kahit ano man yung marinig mo sa ibang tao, nakapokus ka lang sa negosyo mo, wala kang pakialam sa ibang tao. Yun guys. Kapag mahal mo yung negosyo mo, hindi mo papabayaan na malugi. Hindi mo papabayaan na walang stocks. So, parang connected yan dun sa number 1 sa pagiging hardworking person. 'Di ba? Para, alam niyo yun, magtagal ang isang negosyo. Talaga mga kasari na kailangan, 'di ba, mahal natin yung ginagawa natin. Na, kumbaga, nag-e-exert tayo ng effort. Yun. So, third mga kasari, alam mo ang tama at mali sa pagpapatakbo ng iyong sari-sari store or ng iyong tindahan. Ano nga ba yung tama at mali? 'Di ba bilang adult, bilang tindera, alam mo dapat ang tama at mali. 'Di ba mga kasari? So, wait lang. Ano nga ba mga kasari ang tama at mali sa pagpapatakbo ng isang tindahan? So, ang tama, yung hindi tayo kumukuha ng benta ng ating sari-sari store para sa mga bagay na hindi naman pang tindahan. Ang mali naman, kumukuha tayo ng sobra-sobra na as in yung puhunan or pang-rolling natin sa tindahan ay naaapektuhan na. So, dapat bilang isang tindera, alam natin yung tama at mali or yung kung ano yung makakabuti sa ating tindahan. Syempre naman, 'di ba mga kasari, alam naman natin 'yan bilang isang tindera yung tama at mali para sa ating negosyo na sinimulan. So, ang pang-apat naman is stricto ka. Kaya nagtatagal ang isang negosyo is because nagiging stricto ka sa negosyo mo. Kumbaga, pagdating pa lang sa pagpapautang, stricto ka na. Syempre, yung papautangin mo is yung mga magagaling magbayad. Kasi naman sa sari-sari store, mga kasari, hindi naman talaga mawawala ang utang. Depende na lang po yan sa atin mga tindera kung paano natin i-handle yung mga nangungutang sa ating tindahan. Kasi guys, utang ang number 1 na nakakapagpalugi sa isang tindahan. Kaya kailangan po talaga nating tutukan, lalo na sa usaping utang.
mga kasari. Kaya kailangan po nating maging stricto. Kumbaga, sa mga customer, ito din yung isang instances na wag tayo masyadong makikipag-close na talagang to the point na nagkukwento ka na sa customer mo ng mga personal na buhay mo. Tapos magkakapanatagan kayo ng loob, ng lumaon, uutangan ka na ng uutangan kasi feeling ng customer close na kayo. So, sa pagiging stricto, wag nating hayaan yung sarili natin na sobrang maging close sa customer, lalo na kung hindi naman po natin kamag-anak. Hindi naman ibig sabihin na maging stricto ka ay maging masama na yung ugali mo kay customer, bad yun. So, nasa sakto lang mga kasari. Hindi sobrang bait, hindi sobrang sama ng ugali. Sakto lang, kumbaga. So, ang panlima naman is dapat marunong tayong makisama kay customer. Isa din po yan mga kasari na kailangan natin para magtagal yung ating tindahan. Kasi kung masama yung ugali nyo, wala talagang bibili. Shoutout pala sa baby bash ako. Andyan siya sa likod. So, sana hindi tumahol. So, kapag masama kasi ang ugali ng isang tindera, minsan iniiwasan niya ng mga customer Sasabihin ng customer, doon na lang tayo bumili sa kabila, sungit naman ng tindera dyan. So, 'di ba? Paano magtatagal yung negosyo mo kung wala ka namang customer at unti-unting nawawala yung customer mo? So, kung kakastart mo lang magtindahan at napapansin mo na medyo ang sungit ko pala, bawas-bawasan po natin mga kasari. Kasi, umano din ako guys sa ganyang point na parang ang sungit ko na, parang nasusobrahan na, kaya binawasan ko mga kasari. Minsan kasi, umaano din yan sa sarili natin mapapaisip din tayo na parang napasobra naman tayo sa pananalita kay customer, ganon. Parang sumobra yata ako, ganon mga kasari. And pang-anim naman po, dapat po consistent po tayo sa ating sari-sari store. In terms sa kunwari, sa pagbubukas at sara ng tindahan, ganun guys. Wait lang guys. Maingay na si Basha. Doon na po tayo sa usaping consistent or consistency para magtagal ang ating tindahan. So, dapat mga kasari, consistent ka sa magandang pagpapatakbo ng iyong negosyo. Doon nga tayo balik tayo dun sa in terms of pagbubukas at sara ng tindahan. Consistent dapat tayo sa oras. For example, alas 5 or alas 4 ka ng umaga nag-open, dapat araw-araw ganun, hindi pa iba-iba. And yung oras naman ng pagsasara, kunwari 9 or 8:30, 10 p.m. Kung ganung oras ka, ingay na sasakyan, nagsasara, dapat consistent ka sa ganun. Hindi ko naman sinasabi guys na sundin nyo yung ginagawa ko. Malay nyo naman may iba kayong importanteng pupuntahan. Valid naman yung magsasara kayo ng maaga or late na kayong magbukas. Depende naman po yun sa situation. So, ito naman mga kasari ay guide lang. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na lahat ng sinabi ko dito ay sundin nyo. Depende po yun sa inyo mga kasari. So, ayun po, consistency sa lahat ng bagay na makakabuti sa ating sari-sari store or sa ating tindahan. Kung ano yung magandang ginagawa mo, magandang pagpapatakbo mo sa iyong tindahan, dapat consistent po tayo doon. 'Di ba mga kasari? Or labis pa yung effort na ibibigay po natin sa ating tindahan. So, yun lamang po mga kasari, yung mga sikreto kung bakit nagtatagal ang isang tindahan or isang sari-sari store. Thank you so much for watching mga kasari. Sana nag-enjoy po kayo dito sa aking vlog. Bye guys!